Sa bansang napapalibutan ng dagat, ang biyaya ng karagatan ay buhay para sa milyon-milyong Pilipino. Ngunit hindi natatapos ang laban sa paghuli at pag-ani ng isda. Dito nagsisimula ang isang tahimik ngunit mahalagang gawain. Ang maayos, malinis at ligtas na pag-aasikaso ng huling dagat. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ay katuwang ng ating mga mangingisda sa bawat hakbang, mula sa dagat hanggang sa pamilihan at hanggang hapagkainan. Dito sa Capiz, very close yung partnership ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources with the provincial local government units at saka municipal government units. So usually, yung tulong natin, we start with the assessment and validation ng mga fisher folks natin, beneficiaries natin, especially yung mga association at saka yung mga cooperatives. So, yung mga assistance natin dyan is in a form of post-harvest kits, yung bamboo tray, yung drying facilities nila. Nagbibigay rin tayo dyan sa kanila ng fiberglass tub. For fish vendors, marami tayong assistance na binibigay dyan sa kanila. Particularly, we give digital and manual weighing scales. We also provide them with stainless tabletop. For our farmers, yung harvest facilities usually na binibigay natin dyan sa kanila is yung mga fish crates na kailangan nila during harvest. Isang talagang binibigyan rin namin ng pansin dito is yung assistance natin sa shellfish. So marami tayong assistance dyan sa kanila na binibigay. Yung post-harvest kits, nakapasama doon yung mga gloves na ginagamit nila during harvest, yung weighing scale, yung knives na pangtanggal nila ng mga halimbawa oyster or mussel yung hina-harvest. Every year yun talaga yung target namin, makapagbigay ng mga trainings, seminars, update natin sila doon sa best practices natin for fish handling. Focus natin doon sa hygienes, sanitations, as much as possible yung post-harvest losses natin, maibaba natin. Magsisimula ang tamang paghawak sa mismong oras ng huli o pag-ani. Ginagamit ang good handling practices ng BFAR upang maiwasan ang kontaminasyon. Yung proper fish handling po ay pinapatupad po ng aming opisina, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, ito po ay nakaangkla sa isang polisiya or batas. Tinatawag natin itong Republic Act 10611 o yung sinasabi natin Food Safety Act of 2013. Sinisiguro po natin na yung pangangalaga o yung pag-harvest hanggang patungo po sa ating consumers ay safe for para kainin at para pag dumating po sa ating consumer ay ito po ay safe at hindi po makakapagdulot ng sakit sa ating mga consumer po. Mula sa dagat, kailangan agad itong malamigan. Ipinapatupad ng BFAR ang cold chain system upang mapanatili ang kalidad ng isda, mula sa bangka hanggang sa merkado. Yung ating pong proper fish handling ay si BFAR po ay may sinusunod na tatlong thesis. So una po ang care at yung isa po ay cleanliness at yung isa po ay cool. Dapat yung panghuhuli, kung naghuhuli man tayo o nasa capture fisheries tayo, ay dapat legal. Sinisiguro din po natin sana na hugasan po yung mga
plastic crates or cooler po. And yung mga fish tubs po na gagamit, malinis din po na hugasan din. Paglalagay po ng yelo sa ating mga huling isda o harvest po na isda from the aquaculture at yung sa capture naman, yung mga huling isda o lamang dagat po natin. Ang BFAR ay regular na nag-i-inspect at nagsesertipika ng mga pasilidad sa mga komunidad, gaya ng mga ice plant, cold storage at processing areas kung saan ito ay sumusunod sa mga sanitation protocols. Subalit ngayon, hindi na lang basta sariwang isda ang inihahain. Sa tulong ng BFAR, dumarami ang mga value-added products gaya ng tinapa, daing, dried squid at frozen fish fillets. Ngunit may kaakibat itong mas mahigpit na paghawak, malinis na lugar at kagamitan, personal hygiene ng mga gumagawa, tamang temperatura at oras ng pagluluto o pagpapatuyo, pag-iwas sa cross-contamination, wastong packaging at labeling. So dito po sa amin po sa Lorna's Processed Food Manufacturing, meron po kaming mga guidelines everyday na sinusunod. Of course po, we are also an FDA accredited, FDA approved manufacturer. So meron po kami sinusunod ng mga guidelines when it comes to sa food safety, like pag pumapasok po sila, dapat po hindi po sila naka-uniform, dito sila nag-BS para po maiwasan natin yung cross-contamination. And before sila mag-start, of course, dapat proper hygiene po, and then proper hand washing and sanitation po. Sa value adding, mas tumatagal ang shelf life, tumataas ang kita, at mas maraming kababaihan at kabataan ang nakikilahok sa industriya. Of course po, dito po kasi sa Lorna's, lagi ko pong ini-instill po sa mga staff namin, and it's a culture for us, lalo na po ako, na food safety is lagi po namin, we always uphold po the high standard ng food safety po. As long as kaya po namin itong ibagay. Kasi po, at the end of the day, yun lang po yung pinanghahawakan namin. Para po at least andun yung confidence pa rin ng mga customers po sa amin. Para naman sa mga produktong inilalabas sa bansa, mas mataas ang pamantayan. Ang BFAR ay otorisadong ahensyang nag-i-issue ng health certificate at export accreditation para sa seafood exporters. Narito ang ilan sa mga protocol para sa export-bound seafood. Dapat mula sa BFAR registered processing plants. Sumusunod sa HACCP at GMP o Good Manufacturing Practices. Dadaan sa microbiological and chemical testing. Dapat may traceability records mula sa huli hanggang sa planta hanggang sa port of exit. Sa BFAR po, in-approach po kami nila to ask about applying of HACCP, ganun po, which we are trying to prepare, hopefully na ma-grant kami ng HACCP certification. Bali po, ngayon po kasi makabago na lahat, like we have a new technology po. So meron po kaming mga online stores like Shopee, TikTok, and then of course sa social media like Facebook and Instagram. And then ayun po, and then yung ibang platform po meron po kami sa mall. So meron po kami traditional na supply chain para at least po mas may diversify pa po namin yung income po namin. And then po sa mga export po, para at least po tuloy-tuloy po yung pag-unlad ng business namin, and of course marami po kami matulungan ng mga community po namin ng mga staff. Sa ganitong paraan, nakakarating sa Japan, US, Europe at iba pang bansa ang produktong dagat ng Pilipino. May kumpiyansa, may kalidad. Tinitiyak din ng BFAR na ang lahat ng value-added seafood ay dumadaan sa maayos na proseso at pagsusuri. May testing para sa histamine, moisture content, shelf stability at packaging integrity. Hindi lang mga mangingisda at processors ang tinuturuan ng BFAR, kundi pati ang mga vendors at mamimili.
sapagkat ang kalidad ng huling dagat ay hindi lamang responsibilidad ng isang tao. Ito ay panlahatang gawain mula sa mangingisda, sa processors hanggang sa mamimili. Well, malaking bagay ang pagdating ng BFAR sa amin. Ang totoo niyan, napakaraming problema ng aming mga mamamayan, lalo ng aming mga mangingisda, dahil nga kulang sila sa mga pagkaalaman sa teknolohiya, sa sinasabing post-harvest management. At mga equipments, mga gamit, yun ang naging problema. Pero pagdating ng BFAR, malaking bagay. Kasi ang nangyayari, ang aming agriculturist dito, nakikipag-ugnayan sa BFAR at yun, na nakikita ng BFAR kung anong mga pangangailangan ng aming mga mangingisda at aking mga mamamayan. At kaya pagdating nila, nagbigay sila ng mga iba-ibang equipment, iba-ibang uri ng mga gamit na nakabuti sa at nakakapadagdag sa income ng aming mga mangingisda. Sa pamamagitan ng BFAR protocols, masisiguro natin ang mas ligtas, mas malinis at mas kapaki-pakinabang na yamang dagat. Ang BFAR naman, dahil sa mga training sa aming mangingisda, ay sila ang nagturo ng mga tinatawag na pamamaraan na hindi masisira yung ating kalikasan sa dagat. Ngayon, ang kagandahan ng aming dagat dito ay dahil sa pagpupunyagi ng sari-saring grupo. Ito lahat sila ay tulong-tulong at tumutulong at sumusuporta sa lahat ng programa ng ating pamahalaan na maproteksyonan ang ating dagat. Kaya dito, napakaganda ng aming samahan at dahil sa pagtutulungan na yan, namintina namin na maging mayaman, maunlad at nagbibigay masagana ang produkto ng aming mamamayan sa dagat.